Dear Miss Mara, nakatira kami sa tenement at sobrang init dito. Alam mo yun, hindi lang init ng panahon kundi yung init na bumabalot sa'yo. Parang may humihinga malapit sa batok mo kahit wala namang tao. Kahapon, nag-aayos ako ng stock sa tindahan ni Mama. Sa may pangalawang palapag, nakita ko naman yung grupo ng mga bata na naglalaro ng patintero sa ibaba. Nakakabingi yung ingay nila. Sabi ko sa sarili ko, hay buhay tenement. Normal na araw at normal na gabi. Wala namang kakaiba nun. Pero habang nag-aayos ako, may kakaiba akong napansin. Yung tunog ng mga yabag. Hindi yun tunog ng mga gawa ng mga nagmamadaling residente o mga batang naghahabulan. Ito yung klase ng yabag na mabagal at parang may ritmo. Para siyang naglalakad na may deliberate na bigat. Saktong-sakto sa itaas ko. Sa taas ng tindahan. Ang problema, ang pagkakaalam namin wala namang tao sa unit na yun. Matagal na siyang bakante. Tinanong ko si Mama dati kung bakit. Ang sabi niya, huwag na ihawag na nating pag-usapan. Alam mo na yung sagot na puno ng misteryo. Noong gabi habang nag-i-scroll ako sa aking kama, narinig ko ulit yun. Sa pagkakataong yun, mas malapit na. Parang nasa labas lang ng pinto namin. Isang mahaba, mabigat na pagkaladkad na sinundan ng malakas na kalabog. Sinubukan kong baliwalain yun. Nagkunwari akong tulog, umaasa na baka pusa lang o lasing na kapitbahay. Pero bigla akong nakaramdam ng panalamig. Yung lamig na kahit nakatutok sa yung ventilador parang may aircon sa sulok ng kwarto. Nang biglang, nakita ko sa dilim. Nag-iisa lang ang sapatos ko sa tabi ng pinto. Pero biglang may aninong nagtatago sa anino ng sapatos. Hindi siya maliwanag pero ramdam ko. Doon ko naalala yung mga kwento. Alam mo yung sabi-sabi tungkol sa pinakamatandang bahagi ng tenement. Hindi lang daw ito simpleng pabahay. Sa ilalim ng bawat layer ng simento, may mga matatandang lihim. May mga nagsasabing bago pa raw naging moderno itong tenement, ito raw yung parang lugar ng sakripisyo noong unang panahon o kaya ay sementeryo na inakyat ng lupa. Kaya raw may mga residenteng kahit umalis na, pilit na bumabalik. Hindi na nabubuhay, kundi para lang manatili. Kinabukasan lumala. Habang nag-iisa akong umakyat sa hagdanan ng patayan, yung tawag namin sa madilim na hagdan sa likod, pakiramdam ko may nagmamatyag sa akin mula sa itaas. Hindi lang tingin kundi may pressure. Dahan-dahan akong umakyat. At sa bawat palapag na dinaanan ko, naririnig ko yung hininga. Hindi sa likod, kundi sa gilid ko. Parang sabay kaming umaakyat. Nang makarating ako sa ikalimang palapag, kung saan halos wala ng tao, tumigil yung hangin. Biglang may narinig akong parang kalmot sa semento. Saktong-sakto sa likod ng dingding. Hindi ko na inintindi kung sino o ano yun. Bigla nilang ako napatakbo pababa at hindi na lumingon. Pero pagbaba ko, sa mismong pinto ng tindahan, nakita ko yun. Sa salamin ng pinto, isang refleksyon. Hindi akin, isang figura na nakatayo lang sa likod ko. Nakatingin nang nakanganga. Hindi nakangiti, kundi parang naghihintay ng hininga. Bigla akong napaharap, pero wala akong nakitang tao. Pero bago ako makahinga na malalim, nagring yung luma naming doorbell. Isang mahaba at metallic na ring. Pagkabukas ko ng pinto, wala ng tao. Pero sa sahig may barya na nakita ko lang. Isang lumang barya na may butas sa gitna. Ang mas nakakakilabot, galing yun sa jar ng lumang barya ni Lola na matagal nang nakabaon sa sementong bahagi ng tenement. Pero paano yun napunta ron? Kaya ngayon habang sinusulat ko to at nakaupo sa kama, alam kong sa mismong mga sandaling yon, may naglalakad sa saktong taas ko. Halos hindi na ako makahinga at makakilos at hindi ko alam kung hanggang kailan siya titigil. Ako si Marian at ito ang aking haunted journal.
Hi, ito nga pala si Miss Mara. Maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa aming munting channel. Please like and share this video. At huwag niyo na rin kalimutang mag-subscribe.